Hello, hello Hello po. po. Kamusta ka? I'm good po. Ako na talaga Ano yung siya? guest. Welcome to Pillow Talk with Lady Morgana. Yes, love it. So, At kayo po mga kaibigan. Ayan. Diyos ko, naging guest na siya. Yes. kayo po pag-usapan natin. Yeah. Kayo po, kamusta po kayo? Ang yan ang tanong na ang hirap isagot. Hi Dreamers, this is Jerry Salvador and welcome to the Pillow Talk where dreams get unplugged. Ang ating mai-interview for today, grabe po, the very slayable, unkawagable, and miscongeniality, Lady Morgana. Hi, hello Dalaygon! Sa mga viewers natin dyan, welcome po sa aking programa. Aking programa! Naging guest. Very Barbie. Yes! I love Very ano tayo ngayon, very pink tayo ngayon kasi Yes. pink is pink. Yeah. Yes, pink and blue, ganon. Yes, pink and blue are combination colors. Ano daw? Ano daw? Welcome to the Hi. Pillow Talk. Yes, hello Yes. po sa inyo So, lahat. Ano po, nagganto po ako kasi 'di ba po, Miss Congeniality kayo and ang nag-crown po sa inyo, nagbigay ng crowning glory, Miss Ay, Pia Wurtzbach. ay, Diyos ko, Lord. Tapos, ano po, It's ako very po. nostalgic. yes, ako po ang ano parang morning glory version. Ganon. Yes, pero maganda Buta ka. pala. Yes, magandang bata. Ay, no? thank you po. May potential to maging dancer. Ay, Charis lang. dancer pala. Dancer Pwede pala. rin hindi pala. singer. Yeah. Potential maging drag queen to rin. Pwede Nakalakan po. ko na to. Ay, thank you. Yes, drag is everywhere. Wala naman rules na pwede sa babae, pwede sa lalaki, pwede siya sa lahat. Yes, it would be an honor po for you to be my drag mother. Diba? Ganon. Nanay na talaga ako. Akala ko ako lang yung pinakabata sa lahat, pero nanay na pala ako ngayon. Hello Hello po. po. Kamusta ka? I'm good po. Ako na talaga Ano yung siya? guest. Ako pong papalit po. Welcome to Pillow Talk with Lady Morgana. Yes, love it. So, At kayo po mga kaibigan. Ayan. Diyos ko, naging guest na siya. Yes. kayo po pag-usapan natin. Yeah. Kayo po, kamusta po kayo? Ang yan ang tanong na ang hirap isagot. I'm happy, I'm contented, and of course, focus na ako sa mga goals ko in life, ganon. And masaya ang puso ko ngayon, Love ganon. it. And Ayun. ayun, blessed again, book and blessed naman din si Morgana. Kaya Yes. siya, happy ako sa new environment ko sa pinagtatabuhan ko, and of course sa mga new friends na na-meet ko. And later pag-usapan po natin yan, mga kaibigan. Magbabalik. Magbabalik po ang Pillow Talk. Chares! So yun po, I'm glad na you're in a good place right now. Yes. So pag-usapan naman po natin yung past nyo. Ay, So, Diyos ko. Yeah. nung nagsa-start po ba kayo? Nung sa family nyo muna. Okay. So how was it growing up? Being part of the LGBTQIA plus community? Growing up as Maki, bata pa lang naamoy na ni mother at saka yung mga kapatid ko na Becky ako eh. So, ayun, basic na parang yung ibang kapatid ko hindi tanggap, pero ako tanggap naman ako sa mother ko, and of course, nag-out naman ako when I was 12. Ayun, 12 years old, 12 or 10, ganun. Nasabi ko na, I'm gay, pero masaya sila, masaya. Yung tatay ko before namatay, masaya din siya kasi alam niya na Becky ko, bata pa lang ako, yung mga, alam mo yung ginagawa ng mga bakla, yung kumot ginagawang gown, Yes. tapos kukuha ng lipstick ng nanay, nag-lipstick doon. Pero siya, tanggap naman ako, wala namang yung pinagdaanan ng ibang mga Becky, yung ibang mga bakla na binubugbog sa hindi. Pinalaki ako na masaya at edukadong pamilya. Okay, that's nice to hear. And then, supported kayo. Yeah, supported sila. Pero yung siblings niyo po, sabi niyo, hindi Yung masyado. iba hindi tanggap pa. Pero yung growing up when I was high school, ayun na. Doon na Natanggap na rin. tanggap na nila. Ilan po ba yung kapatid niyo? 6 kami, tapos panglima ako sa sa 6 na magkakapatid. Then 5 kaming lalaki, then isa lang punso namin is babae. Pero ngayon nagkalima, may na sila, may half-breed na sila ngayon. Parang yun yung transition. Yes. Yung mga 4 straight talaga yung na lalaki, as in straight yun sila, tapos ako lang yung Becky. Okay. And then sa Davao po kayo. Yes, I'm from Metro Davao. Yes. From from Jacinto Street. Ha, ayoko na yan, no. Ayoko na yung basta nandun ako sa downtown area lang. Okay. And then nung bata pa po kayo, ano yung pangarap niyo noon? Pangarap ko noon is,
maging isang flight attendant. Mhm. Kasi nakikita ko yung sa mga as far as I remember, nakita ko yung commercial ng Cebu Pacific at saka Philippine Airlines, yung parang gumaganon sila. Parang bet ko yan. Parang fantasy ko yan, gusto ko maging flight attendant. Mhm. Tapos, ayun. Kasi yung mga pinsan ko, mga tito ko is, sila, hilera sila ng mga nurse, doktor. Ako lang yung gustong maging flight attendant. Gusto ng mga pamilya namin na dapat maging doktor, isa maging dentist. Kompletos Ricardos kami. Yung, kung nakagraduate lang ako ng kurso ko, siguro, isa ako sa mga flight attendant. Meron na kaming lawyer, meron na kaming doktor, meron na kaming, tawag dito, architect. Sa mga pinsan namin, may doktor na din, may nurse, ganun. Wow. Yung parang, ako lang siguro sa pamilya ang hindi nakapagtapos. Pero po, bakit HRM yung una niyong kinuha? HRM kasi mahilig ako magluto. Ah, Oo. Tapos sa pamilya namin magkakapatid, ako yung inuutosan na magluto, inuutosan maghugas, sabi ko, why not kung mag-HRM na lang ako, 'di ba? Para skillful kasi ako sa bahay. Tapos I'm very as a housewife. yes, as ako. Pero ngayon parang tamad-tamaran na ako. Pero dati bata ako, masipag ako sa gising ako ng 6:00 ng umaga para magsaing. Before ako alis, dapat luto na yung pagkain. Dapat pagbabala lang ni mother, kakain na lang si lola, kakain na lang si lolo. Ako alis na ako for school, ganun. Ganun kami ka-disiplinado sa dun sa bahay. Grabe, parang kayo din yung nanay ng pamilya niyo. Oo, parang ako. Kasi ako lang yung Becky sa pamilya. So, syempre, Becky, di ba? So, kailangan, siya yung parang naging, parang kasambahay. Yung parang gano'n. Kasi wala kaming kasambahay. Kami lang eh. Tulong-tulong. Tulong-tulong kami. Tapos, ayun, ganun yung pagka-disiplinado sa amin na yung nabubuhay pa si tatay. Yung parang, before uwi, 5:00 dapat nasa bahay na, yung parang ganun. Tapos, kahit Becky ka, dapat hindi masyadong out masyado. Ako lang yung parang black sheep ng pamilya. Parang wala akong pakialam. Okay. Gusto ko maging out and loud and proud. You wanna be yourself lang. Yes. Ganyan. Kaya ako ang lakwatsera ng pamilya. Okay. And then, so yung HRM, pero why did you move to being a tourism student? Malay ko sa'yo. Charis na. Pero yun sa Charis. Buhay niyo po to eh. Ay, sorry pala. Sorry po. Ayun, nag-ship ako ng tourism kasi nag-school ako sa Joji Ilagan Career Foundation sa Davao City. O nga, may-ari yan si Joji Ilagan din. Nga naman si Vice Ganda ang may-ari Joji Ilagan na pangalan, di ba? Ayun. Doon ako first course is HRM. Tapos ang nagpaskwela sa akin, yung tita ko, na kapatid ng nanay ko, na inampun ako nung bata pa ako. Doon po kayo tumira na talaga? Doon ako tumira until 10 years. So, tapos bumalik ako sa bahay namin, sa bahay ko talaga, which is my family. Yung pabalik-balik lang ako. Ayun, Okay. yung pabalik-balik. Pero masaya yung ko. Makulay yung buhay ko na pabalik-balik lang. At may dalawa akong nanay, may uncle ako. Yung uncle ko, tinatawag ko ng Paps, gano'n. Sila paaral sa akin nung college na. So, sabi ko, anong gusto mo? HRM. Yung first sem nun, HRM ako. Pagdating ng second sem nun, sabi ko, ay, may tourism pala. Tapos, that time, is pareho lang yung tuition fee nun. Sabi ko sa tita ko na, Mami, pwede ba ako mag-shift ng course ng tourism? Kasi ayaw ko mag-HRM. Kasi gusto ko maging flight attendant. Bumalik yung dream. Oo, from bumalik ko yung before. dream ko. Sige go. Basta same lang ba ang curriculum? Same naman ang subject, okay naman siya. Sabi ko, go. Ayun, nag-tourism. Hindi ko natapos ang tourism mo kasi that time, alam mo yung college life na lasing palagi. Oo. Ako naman is palagi akong pumarty with friends na lasing umuwi, tapos pag lasing na wala nang uniform, yung uniform na ginamit mo. Saan napunta? Uniform na ginamit mo yung tawag dito nakarang araw, yun di isusuot, lasing nag-exam, ganun. Hanggat sa nalaman ng tita ko, sinestop niya yung tawag dito, yung Pag-aaral. yung stop niya yung pag-sponsor ng pag-aaral ko. So, ako din,
nalungkot din ako. So, okay, natanggap ko naman din yun kasi choice ko yun eh, di ba? So, ayun. Pero nag-travel management naman kayong course. Yes, lumipat ako, lumipat ako sa St. John Paul II College of Davao. Then, merong isang dance troupe doon na tawag Sinintala. Meron silang scholarship. Oo, na sabi niya, grant nila yung 100% na scholarship, pero magtatabaho ako as wardrobe master. Wardrobe master is, siya yung taga-plancha, taga-linis, taga-prepare ng costumes ng mga... Lahat ng dancers. Lahat ng mga dancers. It's either, siya, tawag dito, the ethnic ba, folk dance ba, cultural dance ba, or pop ba yan, or jazz. Ako yung ng costumes nila. So, shoutout pala kay Sir Arnold Alvarez. Ayan, sa isa sa tumulong sa akin na makapag-aral uli. Pero naman, umalis naman ako kasi natamaran na ako. Yung goal, yung passion ko as drag. Kasi habang nasa high school days pa ako, doon sumasali ako ng barangay contest ng drag. Kaya pag-uusapan po natin yan mamaya. Abangan po natin yan. Dahil nasa pa tayo? Nasa education pa tayo eh. So later yan. Yes. So, yung sa travel tourism, and then, tourism management pala, and then nag-travel. sa MASCOM. Yung MASCOM na yan, doon ako naging working student. Okay. So ako na sa self ko na, okay. Gusto nyo pa rin talagang gusto ko, ang dami pumapasok sa isip ko. Sige nga, go ako dyan sa MASCOM. Sige, hanggang second year lang ako nun sa MASCOM. So, hindi ako nakapagtapos. Pero masaya. Iba po ba? Parang how long yung each one? For SEM lang dun sa una? Sa HRM ko, 1 SEM lang. Sa tourism ko, 2 years ako. Okay. So, lumipat ako ng John Paul, parang 1 year lang. Tapos yung nag-MASCOM ako, 1.5 year. Parang gano'n na rin, parang naka 4 years. Parang naka 4 years course ako. Kung pwede naman, Bachelor of Science in Universal course. Ganon. Wala lang diploma, pero graduate na din. Graduate pa rin siya. Yung parang ganon. Yeah. So, yung pagiging MASCOM nyo naman, parang nagamit nyo na din with your work now. Yes. Lahat sila. Lahat. Yung yung HRM, yung tourism ko, then nag-MASCOM. Nagamit ko siya ngayon as being a normal drag performer and stand-up comedian. Nagamit ko din siya sa din. Tapos, nagamit ko siya lahat. Yeah. Hindi ko siya hindi ko siya binitawan. Yes. Actually, so maganda nga rin na nag-iba-iba kayo. So, yes. Nagamit din siya lahat. And then, so after naman, okay, so, nung sa education, kasi po, nagda-drag na kayo while you were studying. Yes. So, that started mga 13 years old? Yes, I was started 13 years old and sabay din siya sa birthday ko. That's February 16, 2003. Okay. That is in Davao. Isang barangay contest na, yung drag mother ko kasi, isang lip-sync assassin siya sa Davao. Lip-sync assassin is, palagi siya nananalo ng barangay contest. Alos trophy na nakikita ko na halos na ang dami na punong-puno na sa bahay niya. So na-inspire kayo doon? Oo, na-inspire ako noon. Tapos dati lang ako parang personal assistant na ako, taga-bit-bit ng gamit, taga-bit-bit ng makeup, tapos inuutusan pa ako bilhin ng mga ganito, ganyan. So na-inspire din ako. Sabi ko, gusto kong mag-drag. Gusto ko, pa yun siya, female impersonator or showgay ang tawag dun sa amin. Gusto ko maging showgay. Paano niyo po siya na-meet? Na-meet lang siya dahil sa friend ko din, si Fritz Lopez or si Didi Ursula. Shoutout pala kay Didi Ursula. Diyos ko Lord. Sa mga friends ko dyan. Ayun, na-meet ko lang siya nung basta yung January yun siya, hindi ko makalimutan yun nun. January yun na-meet ko na doon sa isang baybaying dagat. Remember kasi may squatters area. Squatters area siya sa Davao. Tapos after nun, dagat. Doon kami nag-meet na liko kami ng dagat. Yung mga typical na mga batang kanal, yung pang lang, inuman sa gilid, ganun. Sabi niya sa akin, sabi niya, may contest ako, sama ka, dali, mag-PA ka sa akin. Sige, go. So at a long time na yun, yung birthday ko,
hindi siya pinasali lahat ng mga bakla. Kasi palagi na siya nananalo. So, pinotesta siya, hindi na papasali ko kasi kung pagsalihin siya, Siya na agad. pag sumali siya, back out lahat ng mga bakla. Ah. So, hindi siya pinasali. Pati yung mga barkada ko, hindi na pinasali. Kasi nga, kaming grupo na yun, kami yung mga talaga, mga mahuhusay. Yung ganon. Kami na grupo yung mahuhusay. Kasi, it's either, siya ang mananalo or siya magiging first runner-up. Then, yung kasama ko si Fritz Lopez, siya mag-top 3. So, ako nun, palumuti lang yun. Hindi ako, pag sumali ako, ay talo. Tayo, thank you girls tayo. Yung ganon. In that night, sabi ko, sige. Hindi pala pasalihin ako. Ikaw, dali. Sabi ko, diba alam mo yung Raining Men? Oo. Memorize mo, diba? Sige, dali. Opo. Make-up. May make-upan ako. Sabi ko, anong pangalan ko? Wala naman akong pangalan. Sabi niya, since ako naman si Ursula, ikaw ang kapatid ko, si Morgana. That night na yun, that year na yun is uso yung Little Mermaid 2. Siya yung kapatid ni Ursula, Morgana. So, yung barkada ko, sabi naman siya, ay dagdagan natin ng lady para pay ko kasi dati, babaihan. Ikaw na lang, Lady Morgana na lang para hindi masyado villain ang atake. Sige, go. So, ayun, pagsalang ko, ayun, sa awa ng Diyos, talo po ako. sa awa ng Diyos, talo po si Lady Morgana. Pero okay naman. First try. Yes, first try yun. Pero happy ako nun. Pero umiyak ako kasi sabi ko sa drag mother ko lang, hindi ko kayo na bring home the bacon yung premyo na yun. Sabi ko, okay lang. Diyan talaga mag-start na. So, ayun, tinetrain ako ng makeup na so kalahati ng mukha. Naano ko niyan sa mga interview yung nanay ko kasi kalahati ng mukha sa kanya. Yes. Siya mag-makeup. Kalahati akin. Tapos pag mali, sasampalin, yung sampal ng pagmamahal ang tawag dyan, Diyos ko, bura na naman. Grabe. Tapos make-up na naman. Kaya hanggang natutunan ko yung esteto ng make-up na yun, yung that year na yun, or that era na yun. So, ayun, yung every time na nagli-lip-sync kami ng drag mother ko, meron yung video na hulug-hulugan ng singko. Tapos, lahat ng mga Whitney songs, na music video, tina-type namin doon. Tapos, ayun, habang nag-iinuman kami, lip sync tayo, ganon. Ganon ang training. Ganon ang training. Paglasing na kami, tugtog tayo ng Whitney Houston, sige, lip sync tayo. Paunahan ng iyak. Yes, yung mga ganong emosyon, yun yung tawag namin, emosyon tayo, ganon. Pag sinong baklang last na hindi umiyak, sasampalin. Pero, pero lang yun, parang, kami lang yun, parang lang namin yun, parang, katuwaan lang. Sa mga viewers dyan, Diyos ko, pag sinabing sampal, hindi naman yung sampal na talaga, yung barkadang sampal lang. Okay. Ayun, doon kami na happy. Nahasa. Oo, nahasa. At saka, doon kami alam mo yung friendship na, kahit walang-wala kami, pero yung happiness, hindi nababayaran ng happiness hindi nababayaran pero yung happiness, gano'n. Yes. Tsaka dyan din nabubuo yung mga relationships na talagang solid. Oo, yan yung sila yung mga real friend ko talaga. Yung mga, hindi na sila, kahit magkaano kami, kahit magkahiwalay kami na nandas, pero pag nagkikita kami, parang yung pinag-usapan ng nostalgic na bayback na naman, parang walang sawa yung namin, yung chikahan. Yes. And then after naman nun, gano'ng katagal yun na nagda-drag kayo sa Davao? Ngayon, kung counting na, sa 22 years na ako in the art of drag. Yeah. And then, pagdating naman sa Drag Race, so from Davao yun, and then, napunta kayo dito sa Manila because of Drag Race. Yes. So, pag-usapan muna natin yung NDA. Ay, Diyos ko! No dental appointment, NDA. Chares. Ayan. Yung NDA kasi, hindi nyo din sinabi sa ayoko i-disclose kasi NDA yan. Bahala ko dyan. Chares na. Very responsible naman kayo na. Yes, eto na nga yung pumasok ko ng Drag Race. Ay, hindi pa siya pumasok. Nung nag-audition pa ako ng Drag Race, ayan, along the interview, may pilapasa kami na agreement form na, ayun, non-disclosure agreement. Hindi pwedeng sabihin. Ako naman, pagka polite ko naman at obedient naman din na drag queen,
Hindi ko pinaalam sa nanay ko. Pati sa kapatid ko. Hindi ko, pinapirma ko lang sila, o pirma ka lang dito. Bakit? May sasalihan lang ako na, may ano, basta sabi ko nga, campaign. Sabi ko, campaign pandemic, basta meron na pa, puta ako Manila, ano lang, balik lang ako mga after a month. That was, November ako umalis from, November 25, umalis ako from Davao to Manila. Nag-quarantine pa ako ng 7 days. Then after that, 25. Quarantine ng 7 days. Tapos, nag-extend pa ng 3 days. Kasi si Jiggy Caliente, hindi pa na yung visa niya from dito sa Manila, sa Pilipinas. So, ayun. So, nung dumating ako doon, 1 month umuwi ako ng December 31 ako umuwi ng Davao. Grabe, ang galing niya talaga sa dates. Oo. Then Alam January 1, nagka-COVID si bakla. Oh my Ayun. God! Oo, pero ano naman yun, asymptomatic or okay naman yun siya. Okay. Pero yung audition process din pala, Oo. how did that go? Kasi Sa Zoom. Sa Zoom kami. Nag-send kayo sa Drag Den, tsaka Drag Race. Oh yes, nag-send ako sa Drag Den, then sa Drag Race. Di ba may video yun na gagawin? Oo, sa TikTok, yung ganun. Sabi ko, sige, bahala na. Kung tatanggapin ako ng Drag Race, okay lang yun. Kung tatanggapin ako ng Drag Den, dun ako. Kung wala sa dalawa, okay lang din. Sabi ko, sige, go. Hindi ako natanggap sa Drag Den. So, sige, go. Drag Race na lang. Yes. And then how was the audition process? So, sa Zoom lahat. And then how was it like? Interview lang. Doon ko nakita yung first time ko nakipag-Zoom, nakita ko si VIP, Direct VIP Solomon, sila Miss Yana, shoutout kay Miss Yana, tsaka kay Miss Alex, ang producers natin ng Drag Race Philippines. Nakita ko din si Direct Ice. Alam mo yung fangirl ka kay Direct Fifth. Kasi, growing up, doon ako alam mo yung probinsyana vibes na, nakikita mo sila, na-starstruck dahil sa PBB, ganon. Tapos sila, as in first time ko talaga na nakita sa Zoom pala ko, okay na happy ng heart ko kasi nakita ko si Direct Fit na in-interview ako, tapos ako kinikilig, yung parang, oh my God, kinikilig, gano'n. So, ayun, audition process, mahaba-haba. How long was it? Depende po sa'yo, ma'am. Charis na. Charis na. How long? Siguro per interview na ako as far as I remember, naka 1 hour or 2 hours ako ng interview nun eh. Kasi kinakalkal talaga yung buhay ko. Ako naman, wala naman akong tinatago na Very open kayo. Very open naman ako sa lahat. Ganon. So, sakto for a reality show talaga. yes, for reality show talaga yun. So, ayun, magpasa na. So, have you passed in the next round? Ganon. Hanggang nag-email sila. May one time na, 1 week na akong hindi na na-replyan. Sabi ko, kinakabahan na ako. Sabi ko, wala na. Parang okay na to. From the next week, sabi niya, nag-email na. Sabi ko, hi, you have an interview in exactly, walang round na. Kasi exactly 8 o'clock a.m. So, gabi na. So, wala na akong tulog dito. So, ako din na asa kabadong person, wala na, hindi ako natulog. Nag-pandemic yun, so yung mga barkada ko, alak tayo sa labas, pero patakas na alak, kasi ECQ yun eh. So, alak tayo yan. So, hindi na ako natulog. Tapos, pagkagising ko, pagdating ng alas 8, siya, ano pong nangyari? Sabi ko, meron lang kami clarification sa iyo. Siya, ano po yun? Kasi meron kaming nahanap na balita. Ako nakabado na ako. Ano yun? Anong balita po? Meron kaming nahanap na hindi namin kaaya-ayo. Ha? Ano daw? So, sa Zoom meeting kami na sa phone lang. O, paki-watch lang po. Congratulations, you're a part of the... Kasi sumigaw talaga ko. Grabe, may pa-drama pa sila. May pa-drama pa. Yung ano daw? Sabi ko, sige nga. So, paki lang po. Tawag nito, lang yung slides. Congratulations, you are part of Drag Race Philippines Season 1. Oh my God! Out of 700? Out of 700, as far as I remember, 700 or 800
auditionist ng Drag Race from Luzon, Visayas, Mindanao, and all of across the world. Sabi ko, oh my God, isa ko sa part ng Drag Race. The first Yeah, ever. the first time sabi ko, wala ako, sumigaw lang ako. Sabi ng mga kuya ko, at saka sumigaw siya, ay wala, ano lang. Kasi live streamer pa ako nung that time na yung pandemic. So, Yun yung sanay nabuhay. naman sila. Yun doon ako nabuhay as a live streamer. Sabi ko, ayun. Wala. Ang naisip ko lang, paano ko i-represent ang Lady Morgana, and of course, sabay din yan ang Davao City. Paano ko ma-represent sila sa Drag Race Philippines. So, ayun, yun, pinasa na sa akin yung mga looks, yung mga category na ganito. Then, binigyan lang kami ng siguro 3 weeks to prepare. Kayo po naghanap ng designers, diba? Oo, and that time nun is ECQ pa. Wala akong maano na designers nun eh. So, ayun, sabi ko lang sa Diyos, pinasa sa Diyos ko na lang to, Lord, ikaw nang bahala sa akin. Basta, ang ko lang is yung storya ni Lady Morgana, paano siya na-discover as ayun. And the rest is her story. Her story, Yeah. yes. And then, so nung sa Drag Race, I guess, how did that change your life then? After, Sobra. after being crowned as Miss Congeniality. Sobra. Ako na yung pagka-eliminate ko nun nung episode 5, sabi ko sa self ko na, okay na to. Okay na to, Lord. Kung ano man tahak ng buhay mo sa akin, sige, tatanggapin ko. Bonus na sa akin yung Miss Congeniality, promise. Hindi ako nanghangad nun ng award na yon. Sabi ko sa mga girls, okay lang yun, na-eliminate ako. Hindi ko din hinangad ang Miss Congeniality kasi sa aming girls, 12 kami, ang may natatanging mabusilak na puso para sa akin si Precious. Oo, si Precious yung yung mabait talaga, as in yung parang walang halong tinapay. Walang masamang tinapay. Walang halong tinapay, walang masamang tinapay pala. Yung kasi yung voting na Miss Congeniality is for the queens lang. Hindi ko in-expect na ako pala yung maging Miss Congeniality. Kasi nga daw, yung may times na hirap sila sa mga gamit, ako yung nag-a-arrange to corset, zipper, mabilis ako dyan. Kasi naging wardrobe master ako dati. Yes, nakatulong So na-apply ko yun. Tapos, yung chine-check ko sila palagi, yung minamasahe ko sila. Kasi initiative ko yun eh. Yung, as in, caring talaga ako sa mga barkada, lalo na sa mga newfound friends. Yun talaga ako. Hindi ako in-expect na, ako pala maging Miss Congeniality ng season namin. So, ayun na, happy. Tapos, hindi ko din in-expect na ang kumukorona sa akin, si Miss Pia Wurtzbach. Yeah. So, na-shock na lang ako na, ba't naka-drag si Pia Wurtzbach sa gilid ng studio? Baka siguro siya magka-crown ng winner. Nung that night, sabi nung ni Sir John Santos na, to be crowned by Miss, si Mama Pao pala yun, to be crowned by the Miss Universe. Ha? Hoy, ako na pala yun ako ba ako koronahan? Sabi ni Jiggly Caliente, alam mo ba, ingit na ingit ako sa'yo kasi 3 lang kinoronahan ni Pia Wurtzbach, si Maxine Medina, si Iris, si Miss France ng Miss Universe, then ako. Love it. Top 3, ganon. Top 3. Sabi ko, I'm happy nun. Grateful. And sabi ko sa Diyos na, Lord, yung hiniling ko lang na French fries, ang binigay mo sa akin, value me lahat. And I valued it so much. Yeah. Natatak pa rin sa puso at sa utak ko na, oh my God, I'm a Ru girl. Isa na ako sa mga naging foundation ng drag industry, which is Drag Race Philippines. And hindi na sa Drag Race Philippines, sa lahat ng mga drag queens na nangangarap at na patuloy na nangangarap na makamit yung tagumpay.